Kamusta na mga kameds? May i-repair nga pala ako ngayon na cellphone. Ang unit pala nito ay Oppo A3s. So, home service nga pala to. So, unang gagawin ko dyan na tinanggal ko muna yung SIM card tray. Tapos na sunod kong tatanggalin yung back cover. So, ginamit ko nga pala yung kuko na pantanggal ko dyan. Nasanay na akong ginagamit ang kuko sa pagtanggal ng mga back cover ng cellphone. So ito yung LCD na naputol. So nalaglag kasi ito ng may-ari. Kaya ang nangyari, yung LCD humiwalay dun sa frame ng cellphone. Kaya naputol yung flex niya. So sunod naman natin na gagawin, tatanggalin natin yung cover ng board ng cellphone. So may mga tornilyo yan. Kailangan din natin na isa-isa nating tatanggalin yung mga tornilyo para matanggal yung cover ng cellphone. So yan, natanggal ko na. So sunod naman natin na tatanggalin yung battery. So yan, iangat lang natin yung plastic dyan sa may gilid ng battery, yung kulay green na yan, para matanggal. So medyo matigas, kaya papainitan ko muna siya ng heat gun para matanggal yung battery, lumambot yung pandikit. So yan, hihilain ko na yung battery. So iaangat lang natin dahan-dahan. So yan, natanggal na siya. Ganun talaga ginagawa ko, iniinitan ko para mas mabilis siyang matanggal. So iba-iba rin naman ang diskarte ng mga nagre-repair. So minsan ginagamit yung lighter fluid, yung thinner, depende kung anong pwedeng pantanggal dyan. So ayan nga pala yung i-replace ko na bagong LCD ng Oppo A3s. So quality yan sa kinukuhanan ko ng mga LCD ng cellphone. Lahat ng mga parts, quality yung supplier na kinukuhanan ko. Wala namang diferensya. Kaya lahat ng mga customer ko natutuwa kasi maganda yung mga nire-replace ko sa kanila na LCD. Quality na quality, pati yung mga battery sobrang kunad na malobat. So yun, ibabalik ko na nga pala yung battery ng cellphone. So i-connect na natin yung connector. So i-open ko muna, i-testing muna natin yung LCD kung okay. So ayan, dahil low bat siya, i-charge ko muna para magkarga yung cellphone. So ayan, nagkarga na, 1%. So antayin natin na madagdagan pa siya. So ibabalik muna natin yung cover ng board ng cellphone. So isa-isa nating ibabalik din lahat ng mga tornilyo. Kung ilan yung tornilyo na tinanggal nyo, dapat ganun din yung ibabalik nyo. Kasi minsan nagkukulang yung mga nilalagay, kaya kailangan may mga spare din kayo ng mga tornilyo. So dahan-dahan lang pala yung pag sikip ng mga tornilyo para hindi rin siya ma-lost thread. Kasi may tendency rin na malo-lost thread siya pag sobra namang higpit ang pagkalagay natin. So sunod naman na gagawin na yung gilid ng frame, lalagyan natin siya ng pandikit, yung T7000. Yan ang ginagamit ko na pandikit sa mga LCD ng cellphone. So dapat maglalagay kayo ng pandikit doon sa mismong frame. Kasi pag doon kayo mismo sa may gilid ng LCD maglalagay, may tendency na magkaroon ng defect. Pumasok yung pandikit dun sa mismong LCD, magkakaroon siya ng black spot. So pinakamaganda talaga na dun ka maglagay ng pandikit sa may frame ng cellphone. So ganyan, paikot lang natin siya nalalagyan ng pandikit. Sa bawat gilid kailangan buo malagyan natin para mas maganda yung lapat ng LCD, mas maganda rin yung kapit ng LCD dun sa may frame. So ayan, ibabalik ko na rin yung back cover ng cellphone para i-fix na natin siya. So ganyan lang, bagya lang pagdiin yan para hindi rin mapuwersa o mabasag yung pinalit natin na bagong LCD. So sunod naman natin na gagawin dyan na lalagyan naman na natin siya ng pandikit na tape, o kaya kung anong pwede nyo ipang-ipit. Sa akin, ginamit ko nga pala ngayon dito masking tape. So naubusan kasi ako ng tape na kulay puti, mas marami akong masking tape, kaya yun na muna ginamit ko. So ganyan lang, sa bawat gilid lalagyan natin siya ng masking tape.
Pagkalagay mo, bahagya lang na idiin, tapos ididikit sa may likod ng back cover ng cellphone. So kailangan pantay din yung paglagay natin para mas maganda yung lapat ng LCD. So yan, nilalagyan ko na siya paikot. So yan, mayroon na siyang 3%, nagkarga na. So ganun pa rin, lalagyan natin naman dito sa may gitna para yung lapat ng LCD dun sa may frame mas maganda. Wala siyang umbok o yung makikita mo yung ilaw sa gilid ng frame pag hindi siya ganong nakalapat. Para mas maganda, lagyan natin sa bawat gilid. Sa may baba, lagyan din natin. Tsaka dun sa may taas, lagyan natin ng tape para mas maganda yung lapat ng replacement na LCD na nilagay natin. So ganun lang ang pag-replace ng mga LCD ng mga cellphone na nabasag. So kailangan din na lilinisan natin yung frame nya, tanggalin yung mga lumang pandikit para mas maganda rin yung lapat ng LCD na ipapalit natin. Kasi pag hindi mo siya nilinisan yung frame, may mga natira pa na pandikit, mangyayari nun, magkakaroon siya ng umbok o hindi siya magpapantay, magkakaroon ng mga bukol-bukol. So kaya ganyan ang pag-replace natin, lilinisan muna tapos bago ilagay yung bagong LCD. So ngayon inopen ko na yung cellphone, check natin kung okay ba. So yan, loading pa siya, lumabas na yung Oppo. So quality tong pinalit ko na LCD, maganda. At sa supplier ko nga pala na to, wala akong masabi dahil lahat ng mga LCD nila ay magagandang klase. So yan, okay naman, nag-okay naman yung touch niya, may password nga lang kaya hindi natin ma-open talaga.